Ako, hindi ako nagtatago eh. Kasi nga, presidente ka! Kung meron kang akusasyon sa akin, nandito ako. Oo. Oh. Presidente ka, Brad, hawak mo ombudsman, hawak mo DOJ. Sa sobrang lakas ng trip mo, gumawa ka pa ng isa, ICI, na kung saan napakawalang kwenta. Ikaw di ka nagtatago. Natural, paano ka magtatago ikaw, presidente? Nako, emergency press con dyan sa Malacanang. Nagpanik ho itong si Marcos Jr. kaugnay doon sa mga bagong detalye na isiniwalat nitong si dating appropriation chairperson Zaldico sa kanyang official Facebook page. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Re-recta ho kaagad tayo dito sa press con nitong si Bangag. Game! Okay. Nako. Partida, hindi pa totoo ang sinasabi niya ni Zaldico para sa kanya. Partida, hindi pa ho siya nai-stress sa lagay na yan. Ika nga, mga gabinete niya lang daw ho ang ika nga nahihirapan ngayong mga panahon na to. Ba't nagpapapress con ka, Brad? Good afternoon, everyone. I suppose this is, you can consider this the next chapter of my continuing reportage to the people about all of the developments concerning the flood control mess that we are confronting right now. Today, what I will be showing you is because alam nyo yung una, there were three phases to the entire process. The first phase was to find out what the ghost projects were, what were the sub-spec projects that were made, what were, etc. Yung problema. The second part is to find out who was responsible so that they can be answerable to the people for whatever it is that they may have done. Kung may kickback na malaki, kung hindi binuo, sinong gumawa niyan, hinanap natin. So that's the second part. The third part is what reforms are we instituting? What did we learn from all of this? From all of this catharsis that we had to go through? What have we learned? One of the things, isa sa pinakamahalagang bagay, na maliwanag na lumabas sa lahat ng mga investigasyon, sa lahat ng mga pangyayari, ay nawalan tayo ng transparency. Hindi nakikita ng tao kung ano talaga ang pangyayari sa loob ng pamahalaan. At yung transparency na yan, yan din ho ang nangyayari dito sa investigasyon kaugnay dito sa mga maanomalyang flood control project. Yung transparency na hanap-hanap ng ating mga kababayan, kahit dyan sa ICI, hindi ho natin mahagilap. Transparency, anak ng Petrang Garapata, Marcos Jr., bangag ka nga ata talaga. Kaya naman kung ano-anong ginagawa, walang nagsusumbong dahil hindi nakikita na itatago nila. Etong mga wrongdoers na ito, tinatago nila yung kanilang kalokohan. Dahil hindi naman masilip ng pangkaraniwan na tao o kahit ng mga opisyal kung minsan. Maalala ninyo, there was a case that a governor wanted to inspect a flood control project. Yung kontratista ayaw papasukin yung governor doon sa mismong may pulis pa silang kasama. Pinigilan yung governor. That's how. Fake news ka naman, hindi naman police, security guard lang. Ikaw naman, yan ang nga ba sinasabi natin? Mga anong pinapanood mo yan, nag-aalmusal ka, kaya ang kita mo doon sa security guard, police, ibang klase talaga itong mga the transparency situation was. Kaya't tayo nandito ngayon upang i-roll out, let me use that word, the DPWH Transparency Portal. Yeah. And ito ay isang sistema na ating binuo upang kahit sino, hindi kailangan opisyal, kahit sino na kung nais nilang maghanap na impormasyon tungkol sa isang project, tungkol sa project dun sa kanilang lugar, ay maaari nilang gawin. Kaya ito po, yan yung that is the title page. And let us use, namili kami para madaling pag-demonstrate
namili kami ng halimbawa, itong Eliseo Trinidad Access Bridge Project sa Pampanga River. Kung titignan ninyo, gamitin nyo yung search bar, makikita ninyo agad sa portal ang implementing office, ang contractor, ang halaga ng proyekto, ang accomplishment, completion date, at yung report. At agad-agad, kung meron kayong tanong, may issue tungkol sa proyektong yan, pwede ninyong pindutin ang report. Yan. Kung saan maaari ninyong itag ang proyektong bilang completed, defective, duplicate, unfinished, o ghost. Anak ng tokwa, huwag ka na mag-confidential fund kung kami rin patatrabahuin mo dun sa mga dapat na ikaw naman gumagawa, walang yaka. Ang kapal talaga ng mukha nitong mama na to. Ang laki-laki ng confidential fund mo tapos kami pa uutusin mo mag-report. Di ba? Para naman merong kahinatnan yung confidential fund na yan. Gamitin nyo na lang ho sa pag-monitor dyan sa mga kabalbalan dyan sa mga flood control na yan. Huwag nyo na ho kaming idamay dyan sa mga kalokohan na yan. Yung mga concerned citizen na gustong magsumbong o kung ano pa man, nasa sa inyo ho yan. Pero dapat hindi na umabot sa mga mga mamamayan yung problema na yan. Diyan pa lang sa level mo pa lang bilang presidente, sa laki ng confidential intelligence fund mo, hindi mo na kailangang tulong na sambayan ng Pilipino para mag-report. Tanggalin na natin yung buwisit na confidential fund na yan, Marcos Jr. Wala rin naman pala tayong pakinabang. Pambira. Kung hindi naman, pwede ninyong makita ang ibang impormasyon pa tungkol sa proyekto tulad ng location data, kung nasaan, pati may lagay natin sa mapa, ang location data, map view, at saka yung eksaktong location ng proyekto. Meron ding tab para sa procurement detail. Paano ba pinocure ang mga materials para dito? Kung saan naman makita ang approved budget para sa isang kontrata, mga petsa ng procurement activities, kailan yung mga buying dun sa mga sa gamit, kung kailan na-advertise, kailan pinabid, kailan inaward, at iba pang mga detalye ng mga kontraktor na lumahok sa bidding at ang mga winning bidder. Meron naman sa Documents tab, Documents tab naman, maaaring ma-view o ma-download ang mga ito. Kailangan ho talaga, Presidente pa, ang mag-anunsyo ng portal. Ano naman to, ha? Magtrabaho ka, Brad! Meron kang confidential and intelligence fund. Bilyon-bilyon! Kasing laki ng ninanakaw nila dito sa mga maanumalyang flood control. Bakit hindi natin gamitin yan? Para naman merong pakinabang ang sambayan ng Pilipino dyan sa mga pondo na yan na ibinibigay sa ahensya mo, sa opisina mo, taon-taon. Ito dahil ginagawa natin full disclosure. Dahil karapatan na malaman ng lahat kung paano ginagastos ang pera ng bayan. Yan. Bawat proyekto, merong geotag na photo. Saan yung photo? Yan. Geotag na photo. Geotag, ibig sabihin may location, very specific location. Mula simula, habang ginagawa, at hanggang matapos, kung may ghost project, madaling makita ito. Ito ay patunay na ang ating transparency ay may kasamang traceability. Ang isa sa pinakamagandang feature ng Transparency Portal sa pagtutulungan ng DPWH, Philippine Space Agency, at ang pribadong sektor, maaari nyo rin makita ang satellite na images nito. Ito, kagaya niyan. Tiyakin natin na kung may makitang hindi tama o labag sa batas, aksyonan natin kaagad. Lalong-lalo na pag ito ay naituro sa atin ng ating mga kababayan. Kaya paulit-ulit kong sinasabi, lahat ng ating mga kapwa Pilipino, huwag kayong magdalawang isip na meron kayong isumbong ninyo para mapag-aralan namin, matignan namin, ma-assess namin kung talagang may problema o hindi. Para naman mas madali ang pagtatanong, meron tayong AI, gumagamit na tayo ng AI assistant, na sasagot sa inyong specific queries sa Pilipino man o sa Ingles. Dinisenyo ito para makatiyak
na kahit hindi ka tech, Kung maka-AI ka naman. Bira. Chatbot lang, anak ng Petrang Garapata. Natural, kung ano man laman ng website, kung ano man ang pwede niyang isagot. O tanungin natin, sino nagnakaw dun sa mga maanumalyang flood control, masasagot ng AI na yan. Pagsalita ng AI, kala mo talaga may bitaw. kahit na hindi ka technical, madaling-madaling ayusin ito. Yan, ayusin mo. Marami kang English kailangan at saka ayusin, Pinoy Brad. At saka Tagalog, pwedeng gamitin ito. Halimbawa, gusto mong malaman ang mga proyekto kontrabaha sa Kupang, Muntinlupa. Tutulungan tayo ng AI ng portal na makalap ng lahat ng impormasyon tungkol sa barangay na ito sa Muntinlupa. Kagaya niyan. Hindi. Ito. Dito nasa kanan. Ayun. Alright. Kung halimbawa naman, kayo interesado sa mga proyekto, ipapabid pa lang. Available naman sa portal na ito ang live streaming ng lahat ng ongoing procurement activities ng DPWH. Nag-live na ba nag-live na ba tayo dito sa Ayan na. Kakasimula lang nito kaya tinatanong ko kung nag-live na mo, kung nag-live na nga. Ayan, yung pwedeng manood sa mismong bidding process. Gaya na lamang ng mga proyekto ito ng DPWH sa NCR na kasalukuyan ay pinapabid ngayong araw. Ito na nga, pinapabid ngayong araw. Ididirekta tayo ng portal sa page kung saan maaari ninyong mapanood live ang bidding process. Ito mas komprehensibo sa ating Sumbong sa Pangulo website dahil talagang napakarami na ang informasyon. Ang Transparency Portal ay hindi lang isang website. Ito ay isang pangako. Ito ay isang sagot na digital na pader laban sa korupsyon ay magpapatibay sa ating paniniwala. Ang pamahalaan bukas, tapat at nakikinig sa sambayanan. Kaya hiyakatin natin. Nakikinig sa sambayanan na ako ng tokwa, yung mga kinasuhan at pinaghuli, hindi man natin kakilala. Hindi man ho sila yung kumalikot sa budget, pinirmahan ng budget, inaprubahan ng budget. Yung mga pinaghuli nila, pinahiya nila sa social media, yung mga utusan lamang. Natin ang bawat Pilipino na makialam kayo, magtanong at mag-monitor. Gamitin natin ang bagong portal na ito. Magkasama natin itayo ang isang bagong Pilipinas mas maayos, mas matibay na infrastruktura at buo ang tiwala ng tao sa kanilang pamahalaan. Ang tanong, galit ka pa ba kay Saldico? Galit ka pa ba kay Saldico? Nagtatampo ka daw Tampur jing ka daw Bira ka. Na-deliver na daw. Sabi ni Saldico, diniliveran ka na daw. Galit ka pa ba niyan? Maraming salamat. Meron lang ako idadagdag. Meron na rin pala portal. Yan, just portal. as a postscript. Meron na rin ganito ang SSS at saka ng PhilHealth. Kaka-report ng DICT sa akin. So, this is one of the reforms na nanggaling sa aming natutunan sa experience na ito, sa kakaimbestiga, sa kakahanap sa mga proyekto na flood control na talagang marami ang problema. Kaya't sa aking palagay, kasi pinahintulutan mo. Maraming problema kasi kasali ka dyan. Sa ayot sa gusto mo, pinirmahan mo ang mga budget mula 2023, 2024 at 2025. Kaya kung umasta ka, huwag kang umasta na para bang napakalinis mo at wala kang kasalanan, Brad. Pinirmahan mo budget. Sa ayot sa gusto mo, babalik tayo doon. Doon pa lang sa iyong lagda dyan sa budget na yan, may problema ka na. Kasi binasa mo yung 4,000 pages, mahigit 4,000 pages, wala kang nakita. Ang daming unprogrammed appropriation, nagbito ka ng ila. Para masabi lamang, para kung sakaling magkabugingan, meron kang lusot sa isa na yan. Ng Petrang alam nyo,
eh, sunlight is the best medicine. So yan. open everything up to the sunlight Yan, open natin. because the people need to know. Oh. I hope that this will satisfy this will satisfy our need and our desire that with the process now that people have no faith in, na walang katiwa-tiwala ngayon ang taong bayan. Hindi mo naman sila masisi, pero wala silang tiwala sa sistema ngayon. Ay sana naman ito ay maibalik natin ang kumpiyansa ng ating mga kababayan sa ating pamahalaan. At I know it is just the first step, but it is just the first step. We will keep going on this. All right? Maraming Doon daw sa mga portal-portal na ilinabas, magtitiwala na, dapat na magtiwala sa bayan ng Pilipino. Anak ng Petrang Garapata. Ibang klase to. Salamat. Thank you. Thank you very much, Mr. President. Ang unang tanong po, Mr. President, kay Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas. Good afternoon po, Mr. President. Sir, yung sumbong sa Pangulo Portal, naging... Dito po, sir. There you go. Oh, Apo. there. Sir, yung sumbong sa Pangulo Portal, naging effective po siya kasi may direct access po kayo doon. Kayo po mismo yung sumisilip ng mga information na dinadala doon. With this transparency portal, sir, magkakaroon rin po ba kayo ng access dito? And if not, paano po tayo makakasiguro na tama yung mga information na ilalagay dyan? Good question. Oh, tama. We have to, kasi kailangan talaga paulit-ulit natin tinitignan ito to make sure, first of all, that kasi baka mapalitan yung mga information, baka mapalitan yung mga numero, mga date, whatever it is. We will make sure, we will be constantly monitoring this. Mabuti nga na may AI na kasi that makes the job much easier. That it will make sure that the data has not, the base data has not changed. You can already program it to do it every second, di ba? So, yes, we will employ all of those tools. Ang susunod na tanong, Mr. President, related pa rin sa portal, Evelyn Quiroz. Good afternoon, Mr. President. Clarification lang po, ito pong portal, ginawa po ng DPWH with the help of PADSI, Philippine Aerospace po. No, they came in doon sa satellite imaging. Opo. Doon yung pinipicture nung ano. Doon po sa... Oo, kasi pag may request kami na tignan itong project na ito, actually monitoring din yan eh. I don't know if you noticed, one of yung picture na pinakita namin sa iyo was a work in progress hanggang natapos. It was a flood control dike na mahaba. It started saan yun? Yung tinitignan natin kanina. Anyway, it was one of those, and that's constant naman ang monitoring. Before, hindi natin ginagawa. And then, follow-up po, Mr. President. Pinakita po kanina dito yung actual bidding po sa isang lugar kung saan man pong DP District Office. Pero yung pre-qualification po ba, yung before po na actual bidding, kasama din po ba dito sa portal natin? No, because the pre-qual is not sa back na lang yung pupunta. Yung sa the pre-qual is not done like that way. The pre-qualification is done in an office pinag-usapan na kinokomperensya yan. So it's not useful for anybody to watch it. Pero kung merong ginagawa doon sa pre-qualification, lalabas sa bidding yan eh. Ba't yan lang ang nag-bid? Ba't nawala si ganito, si ganyan, si ganyan, si ganyan? Di ba? Lalabas at lalabas yan eh. Mr. President, Baka last question na lang po. Sure. Yung pong sinabi nyo kanina, nag-start po yung from anong agency, how much, sino po yung contractor, yung pang hanggang sa matapos, meron po tayong picture from start to finish. Pero na-consider din po ba ng DPWH na, kasi po ito pong na-file natin ng mga cases sa Sandigan Bayan, kasama po sa mga initial na warrant of arrest, yung po sa mga district offices na mga chief ng planning, sila po yung nag-review o tumitingin po actual sa mga project. Kasama po ba yun na kinonsider din po na pwedeng private na lang po yung parang mga PMO na ginagawa ng mga private offices po? Hindi ko naintindihan. Kasi po ngayon, bawat district po, meron po tayong tinatawag na hepe ng planning, Sure.
Na, ano po yun, Oo. Secretary? Oo. Sila po yung titingin kung ano po yung actual. Eh, yun nga po, dito nga po nagka-problema, hindi ho ba napapalusot? Eh, na-consider po ba, or pwede po ba natin i-consider na magkaroon ng private mga engineers, yung mga PMO na tinatawag po? Para maiwasan po yung maulit ito. Kasi po ang purpose po natin ay maiwasan to, ma-resolve. So, pwede po bang ma-consider yun? Kasi po sa private, yun po ang alam kong ginagawa, Mr. President. Oo nga. Thank you po. Third party? Pwede. Third party inspector? If that's what's necessary, I just hope it doesn't. Basta hindi patagalin yung proseso, bakit hindi? Who will pay for it? Thank you, Mr. President. The next question from Maricel Halili. Hi, sir. Good afternoon. Good Sir, afternoon. on other issue, after the statement of Malacanang that E.S. Bersamin has voluntarily filed his resignation, E.S. Bersamin also spoke to the media saying that he was asked to resign. So, sir, first, was he asked to resign? Why did you decide to let go of both E.S. Bersamin and Yan. Secretary Pangandaman? Yan. And what does it say about the cabinet that Yan. ES and Secretary Pangandaman were Yan. dragged into this issue? Well, Nako, you know, matindi yan. Oh. the question about Pulburon ho yun mga kababayan. Baka baka matapon. Kaya kinuha niya ulit. the Chief Luke and myself, wala nag-usap na kami. And we understand each other and we decided to keep it between ourselves. There's no bad blood, there is no acrimonious feeling there, so that's fine. Si Sekmina, because her name was dragged into the whole thing. You know, it makes it clear that whatever is going on, kung ano man ang mga questioning, kung ano man ang mangyayari, we want to be sure that she's not in a position where she might be suspected of influencing all that. Kasi when she's out of government, wala na siyang influensya. So hindi mo masasabing inayos niya yung kaso niya. Thank you, Mr. President. We have time for 2 more questions, Mr. President. All right. Anna from GMA News Online. Good afternoon, sir. Sir, how do you respond to the drug use accusations made by no less than your sister, Senator Amy Marcos, against you and the First Family? Sir, were you hurt by her accusations, and how do you explain this case Nako, to yan the na. public? Nako, yan na. It's anathema to me to talk about family matters generally in public. Anak ng toko, presidente ho kayo. Hindi pwedeng, ayaw niyong pag-usapan yung family matter sa Pag naging presidente kayo, lahat ng involved sa inyo, lahat ng pamilya niyo, mabubulat-lat yan. Simple lang naman, hindi ka adik. Magpaging test ka. Sabi kasi ng kapatid mo, adik ka eh. We do not like to show our dirty linen in public. Anong dirty linen? Ibig sabihin, totoo yun. Adik ka nga ba talaga, Marcos Jr.? Anong dirty linen? Kung hindi totoo, sabihin mo hindi totoo. Magpapa-hair follicle test ako. Papatunayan kay Manang na hindi totoo yung sinasabi niya sa akin. Ganun lang kasimple eh. I'll just say this much. Oh. For a while now, we've been very worried about my sister. Anak ng toko. When I say we, I'm talking about friends and family. And the reason that is because the lady that you see talking on TV is not my sister. Nababaliw na siya, ganon. Alam niyo mga kababayan, yan ang galawan ng adik. Lahat to itatakwil nila. Lahat to itatakwil nila sa manwala ko kayo sa hindi. Lahat gagawin nila. Ha? Lahat gagawin nila para wala makapigil sa kanila o makapag-expose sa kanila sa problemang ginagawa nila. Di ko kinakampihan dito si Amy Marcos.
Yan lang ho, kumbaga yung mga traits ng mga bangag ika nga. At yung mga sintomas na yon, base kay na Senator Amy Marcos, adik ang kanyang kapatid na yan, yun yung lumalabas ngayong mga panahon na to. Kaya hayaan natin, yarin lamang ayaw niya magpa-hair follicle test, hayaan natin ang sambay ng Pilipino ang humusga kung nasa tamang katinuan nga ba itong mama na to. And that view is shared by our cousins, our friends. Wow. Hindi siya yan. Ano nang hindi siya yan? Hindi siya. So, that's why we work. Sino yun? Hindi siya yan. Sino yun? Pati mga kamag-anak mo, dinamay mo pa eh. Anak ng toko, ikaw lang nagsasalita, dinadamay mo, pati ka mo. Pagkali na ba si Amy Marcos, yung almusal mo, naku, yari ka talaga, Marcos Jr. Pwede mo naman sabihin, ayaw ko sagutin yan. Basta ako, magtatrabaho ko dito, trabaho lang. Yun lang naman lagi mo sinasagot eh. Worry. So we are very worried about her. I hope she feels better soon. Ano, baliw? Baliw ang kapatid mo, ganon. Manang Aimee, wala ka daw sa tamang katinuan, hindi daw niya yung kapatid yung nagsalita na yun. Ngayon, gusto na ho nilang palabasin itong si Amy Marcos, baliw, ganon? Parang yung ginagawa niyo kay VP Sara, ganon? Lahat na lang ng kalaban nyo, pagka ika nga hindi nyo makuha sa legal o sa kung ano pa man, paparatangan nyo ng baliw. Sir, quick follow-up lang po. Nagkausap na po ba kayo, sir? Or do you intend to talk to your sister? We don't really, we no longer travel in the same circles, political or otherwise. So no. Okay, thank you. Kasi si Senator Amy Marcos, hindi niya naman ho sinasamahan yung mga adik. Ayaw ho niyang makipagtransaksyon sa mga adik. Doon sa mga gumugurgur sa mga adik, pwede pa eh. Pero doon sa mga adik, kaya hindi ho sila magkaparehas ng circle eh. Sino ba circle niyan? Lagdameo, sino pa? Si Romualdez, sino pa? Oh, yung mga ano niya eh. Wala na eh, si Bong Dasa, wala na. Tapos na yung mama na yun. Sino pa bang nasa circle nitong mama na to? Oh, basta yung mga kilala sa industriya. Thank you, Mr. Thank you, President. sir. For the last question, Kat Domingo, ABS-CBN. Good afternoon, Mr. President. Sir, we understand that you earlier mentioned that you do not want to dignify statements from former Ako Bicol Party List Representative Zaldico, but he came out with a recent video claiming that you received over 50 billion, if I'm correct, in kickbacks. Yeah. We know that you don't want to respond to this anymore, but the public begs for your answer. How do you actually convince the public that in this battle of he said versus you said, how do you convince the public that you are the more credible side of this story, and how do you respond to his allegations directly? Well, look at the quality of the statements. Alam mo, mahaba nang naging mga usapan natin tungkol sa fake news. Anyone can go online and make all kinds of claims and say all kinds of things. Paulit-ulit. But it means nothing. For it to mean something, it means nothing kung sino-sino lang yan. Kung hindi appropriation chairperson yan. Kung hindi mo pinagkatiwalaan yan ng 3 taon dyan sa House of Representatives. It means nothing kung ganon. Kung hindi siya yung mama na yon. Kasi siya yung pinagkatiwalaan mo dyan sa napakamakapangyarihan na komite na yan sa loob ng 3 taon. Siya ang tinalaga ng iyong pinsan na mamuno dyan sa komite na yan ng 3 taon. Gusto pa nga ho nila ng umisang termino pa eh. Kaso nung umiinit na, tinanggal na yung si Zaldico, pinalit anong pangalan nun, yung patpatin na congresswoman. Di ba? Okay, maniniwala kami kung gano'n ang senaryo, kaso pinagkatiwalahan nyo to ng 3 taon kayong dalawa ng pinsan mo. Ngayon, all of a sudden, ngayon binibisto na niya mga kabuktutan ninyo, hindi na totoo sinasabi niya. umuwi siya rito. Harapin niya yung mga kaso niya. Kung meron siyang gusto sabihin niya. Malalaman naman ng tao yan eh. Malalaman talaga. Malalaman talaga pero wag mo na siyang umuwi. Ako sinasabi ko, wag ka uuwi sa Zaldico. Kakatayin ka noong mga individual na sinangkot mo dito sa issue na to. Pag sinabing kakatayin, anak ng toko, itong mga nangyayari na to, pagkatay to. Ganito ho mga kababayan. Zaldico,
versus the President. Pag nagsalita si Saldico, upload lang yan sa ano niya, sa social media account niya. Kung sino makakita, yun lang makakakita. Kaya nga tayo dito sa PH Update, gusto natin pakita yung dalawang side ng storya. Pinakita ko yung kay Saldico, papakita ko kay Marcos Jr. Dito ho nyo makikita mga kababayan na paano mo lalabanan. Presidente, hawak niya DILG, Ombudsman, DOJ. Uwi ka dito, ganon? Ganon talaga. Anak na to ako, lalo kang pagkakamalang bangag niyan. Lahat na lang binabraso nyo. Paano siya magkakaroon ng parehas na laban dito sa issue na to? Gayong ang mismong kalaban niya, Presidente. Anong rule of law? Anak ng tokwa. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte, nakalagay sa batas, nakalagay doon sa ICC nyo, dalhin sa competent judicial authority. Anong ginawa nyo? Ginawa nyo ba yun? Hindi. Kaya Saldico ba sa tingin nyo? Ito hindi na naging presidente. Ano lang to, kumbaga isa lang sa mga langgam nila ito eh. Sa tingin nyo mga kababayan, anong gagawin nila kay Saldico kung sakaling umuwi siya sa Pilipinas? I-comment nyo sa baba. Come home. Come home. Ba't ka nagtatago sa malayo? Kasi nga papatayin siya. Si Raulo ka pa. Tinatanong ka, si Raulo ka pa. Papatayin yung mama. Kaya siya nagtatago. Base sa kanya, di umano, pag umuwi siya dito, mismong pinsan mo pa ang nagbanta sa buhay niya. Si Raulo ka ba? Nagtatanong ako ha. Okay ka lang ba, Mr. President? Nasa tamang katinoan ka pa ba? Hindi mo ba narinig yung sinabi niya, pinagbantaan daw siya, di umano, mismo ng pinsan mo pa. Kaya tayo nagtatanong dito, nasa tamang katinoan pa ho ba kayo? Ako, hindi ako nagtatago eh. Kasi nga, presidente ka! Kung meron kang akusasyon sa akin, nandito ako. Presidente ka, Brad. Hawak mo ombudsman, hawak mo DOJ. Sa sobrang lakas ng trip mo, gumawa ka pa ng isa, ICI, na kung saan napakawalang kwenta. Ikaw di ka nagtatago. Natural, paano ka magtatago ikaw, presidente? Next sa administrasyon, doon palang gagawin yan. Kasi doon na mabubuklat lahat ng kabulukan nyo dito sa admin. Hindi matatapos tong issue na to, ako na nagsasabi sa'yo. Ika nga, meron ka lang oras para ayusin, para trabawin yung mga dapat mong gawin. Pero sa ayaw sa gusto mo, hahabulin ka ng problema na ginawa mo na to. As always, maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. Dito na ho natin tatapusin ang mga kabangagan nitong si Marcos Jr. Bangag eh, di ba? Kaya ang tanong ho dito, nasa tamang katinoan pa ba ang ating presidente? Pinapauwi mo dito? Kilala mo ba kung sino yung di o manong nagbanta sa buhay niya pagka umuwi siya sa Pilipinas? Mismong pinsan mo pa, si Martin Romualdez. Saldico, huwag ka uuwi. Huwag ka magpahuli sa kanila. Kakatahin ka nila. Pag sinabing kakatahin, lahat ng sisi ibubuntun sa'yo. Lilinawin ko ha, pag sinabing kakatahin, lahat ng sisi ibubuntun sa'yo. Lahat ng galit ng sambayan ng Pilipino ibubuntun sa'yo. Dapat lang magalit sa'yo. Pero hindi lang sa'yo. Ilabas mo ba yung mga ebidensya mo para matapos na talaga usapan na to? Ha? Maraming salamat po mga kababayan. Wala Pilipinas. Okay ka lang ba, Mr. President?